Yo, what's up germs? Nandito na naman tayo. Good morning, good morning. Sabado ng umaga. Kakatapos lang natin ulit mag-attend kay Cheryl. Kaya syempre, panibagong motovlog na naman. Ngayong umaga meron akong i-share sa inyo about dito sa ginawa ko last month. Nag-renew kasi ako ng lisensya ko from non-pro driver's license or NPDL to professional driver's license or PDL. Medyo mahaba-haba yung ginawa kong vlog dito sa pagre-renew ng aking lisensya, at syempre sinabay ko na rin yung paglipat ng classification ng aking driver's license. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung NPDL to PDL, yung tinatawag nila na non-pro driver's license to professional driver's license. Yun yung ginawa natin. Change classification yun ng driver's license, tapos sinabay ko na rin yung revision of records, yung palit address, palit picture, palit perma, tsaka palit ng emergency contact information. Yun yung mga ginawa kong proseso dun sa lisensya ko last month. Yung last week yata yun ng July. Kasi ngayong August, ngayon month mag-e-expire yung lisensya ko na nakalimutan ko kung 3 years or 5 years na yung lisensya ko. Yung before pa. Nakalimutan ko kung ilang years yung duration nun bago ma-expire. Ngayon, itong pag-renew ko ngayon, tsaka paglipat din ng classification, nakakuha ako ng 10 years validity ng lisensya. So, shoutout kay President Duterte dun sa project niya na to. Last time hindi ko naabutan yung 5 years validity ng driver's license nung mga time na yun kasi alanganan yung pag-renew ko. Pinatupad ni President Duterte yung batas na yun, yung memorandum na yun na gawing 5 years validity yung lisensya. So nung time na yun, tuwan-tuwa ako kasi ayun, nagkaroon tayo ng ginhawa sa pagre-renew ng lisensya. Tapos ito, 10 years validity na ulit yung lisensya natin. So napakalaking ginhawa para sa mga drivers, riders katulad natin, yung ganitong project ni President Duterte. Ang alam ko, si President Duterte pa rin yung may akda nitong 10 years validity na to, yung pagkakaalam ko. Kaya shoutout sa inyo, shoutout kay President Duterte, shoutout kay Sec Tugade sa Department of Transportation or yung DOTR. Tapos shoutout din sa pamunuan ng LTO, at naipatupad na nila tong 10-year validity. Actually matagal na tong 10-year validity na to. Ngayon ko lang na i-vlog kasi ngayon lang naman din ako kumuha ng lisensya. Kaya lang ngayon medyo disappointed kasi papel pa lang yung nakuha nating lisensya nung natapos tayo sa proseso. Papel pa lang, and sabi nung taga LTO mga November or October kakaroon ng supply na madami or kompleto yung mga plastic ID doon, mga ganong month pa daw. So ito, papakita ko sa inyo yung lisensya ko na nakuha ko from LTO Taytay Extension. Doon ako nagproseso nung natin lisensya. Pero ngayon, lumalabas ngayon sa balita, may mga dumadating na plastic card sa mga office ng LTO, pero hindi pa ganun kadami. Hindi pa nila kaya punuan yung mga backlog nung mga nag-apply ng lisensya before. Kasi nawalan ng plastic ID last April yata or May. Tama, mga April or May yata yung nawalan. So kaya naglabas din ng memorandum yung LTO na from April hanggang October, lahat ng may expire ng April onward hanggang October, mga ganon yung month, extended yung validity ng lisensya. For example, yung akin August 23 ngayong month may expire. Pwede ko pa sana yun i-extend hanggang November or October, mga ganon, hanggang ganong month. Hindi ako sigurado, wala akong hawak na papel hindi ko nakita yung memorandum. Pero mga ganon yung extension nila. Kaya lang ako, kailangan ko na mag-change ng classification gawa nung magdadrive nga tayo nung sasakyan na gagamitin natin sa Grab tsaka Joyride. Kaya kailangan natin ng PDL or yung professional driver's license. Bukas magkakaroon kami ng breakfast ride sa Marilake
doon ko na lang kukumpletuhin yung vlog natin about dito sa pagkuha natin ng driver's license. Ibibigay ko sa inyo yung mga procedure na ginawa natin from preparation natin sa pagkuha ng lisensya, mga requirements or mga documents na kailangan sa LTO sa paglilipat ng classification. For example, kagaya ko, from NPDL to PDL, ayan, naglipat tayo ng non-pro to pro license. Iba kasi yung requirements sa mga ganyan. Tapos step by step procedure natin dun sa loob ng LTO. Tapos step by step procedure natin dun sa loob ng LTO. Ibibigay ko sa inyo lahat yan bukas. Bukas natin gagawin yung vlog na yan. So ngayon, parang ano lang to, parang introduction lang, para bukas tuloy-tuloy na tayo. Nailatag ko na rin yung mga note na kailangan ko para bukas. Nagawa ko na para malinaw sa inyo lahat kung ano yung mga gagawin nyo kung sakasakali na kayo ay mag-change classification ng inyong lisensya. Yung renewal kasi madali lang. Meron tayong mga satellite office na makikita natin sa mga mall, sa mga Robinsons Mall or sa ibang mga lugar. Meron tayong mga satellite office dyan ng LTO. So sa ganito kasing bagay, change of classification, tapos revision of records, kagaya nung ginawa natin, magagawa lang natin yan sa mga kagaya nito, sa Taytay LTO Extension Office, o kaya sa QAB, sa main ng LTO, tsaka dun sa iba pang malalaking LTO branch na nag-cater ng ganitong bagay. Hindi kasi lahat ng LTO office pwedeng magpalit ng classification, pwedeng mag-revise ng record ng inyong lisensya. Pwedeng mag-revise ng record ng inyong lisensya. Hindi lahat kaya. Kung kayo naman ay mga nasa malalayong lugar, mga probinsya, pwede kayong tumingin sa LTO portal. Makikita nyo yung mga list of offices ng LTO. Merong mga number dyan. Pwede nyong tawagan, pwede nyong itanong kung pwede yung mga gantong bagay. For example, change of classification ng driver's license and revision of record. Yung mga ganyang bagay, kung kaya nyong tawagan nyo. Hanap kayo ng pinakamalapit na LTO offices sa inyo. For example, kagaya ko, nandito ako sa Cainta, Rizal. Malapit lang yung Taytay LTO Extension Office, so doon ako pumunta. Kaya yun, dito na lang muna natin tatapusin yung short vlog natin. Basta abangan nyo yung vlog na gagawin natin about dito sa lisensya natin. Tingin ko makakatulong to sa inyo, makakatulong to sa kapwa ko rider na gustong makakakuha ng professional driver's license. Ang masasabi ko lang ngayon, sobrang dali lang naman mag-change classification. Kayang-kaya nyo to i-process. So bukas kita-kita ulit tayo. Jeprox out.